Sana hindi edited ang picture na yan kasi may message ako kay Kim sa IG niya. Sabi ko, sana naman may picture sila ni Paulo na medyo sweet. Buti pa kako si Darren, may picture sila na akpay siya. Bakit naman anong sila ni ex may post na sweet sila? Payag siya noon. Bakit ngayon kay Paulo wala? Kaya naman hindi tumitigil ang mga marites sa pagsasabing pang promo lang. May movie kasi pag magkasama sila at nakitang sweet kasi walang affirmation sa kahit kanino sa kanila. Tanong ko nga sa kanya, meron ba talagang something sa kanila? Kasi hindi nga matapos-tapos ang kakatanong sa issue na yan. Naumay na ako sa mga posts na nabasa ko sa FB kaya nagulat ako. May post sa YT na nag-hard lunch na si Kim at sinabing GF siya ni Paulo. Sabi ko lang sarili ko, nako, tumalab yata ang aking message. Baka nakapag-isip din siya. Maraming salamat sa komento. Ginang Edna Aquino, nako si Kim and Paula Avellino, hindi naman yan sasagot po kasi ang gusto lamang nila, manghula tayo, di ba? Pero pinapakita po nila kung anong meron sa kanilang dalawa. Yun po ang kagandahan doon. Secret, pero private, pero hindi po secret. Di po ba mga kakimpaw? Hindi po nila sinisikreto yung mga galawan nila, di ba? Talagang nilalantad po nila sa publiko yung sweetness nilang dalawa. Pero yung tatanungin sila ng diretsa, naku mga kakimpaw, hindi po tayo makakuha ng sagot sa kanilang dalawa kasi nga po sila ay nakakontrata sa management nila na kung saan bawal pa pong umamin ngayon kasi mawawalan po ng spark, 'di ba? Magiging kampante at panatag na po ang mga fans. Pag nangyari 'yon, edi wala na pong susubaybayan ang mga Kimpaw fans kasi wala na, tapos na, panalo na, may nanalo na, 'di ba? Kaya ang management po syempre, lagi pong may patwist 'yan. Kumbaga laging may excitement, 'di ba? Pag hindi po sila umaamin. Lagi tayong may inaabangan, lagi tayong may inaantay. So maraming salamat po sa komento. Ginang Edna Aquino, God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin. Sa gabing ito, tunahin na nga nating pag-usapan. Ito mga Kimpaw fans na talaga namang miss na po si Kim and Paulo Abilino. Sabi nga po ng isang fan dito sa X, I miss Kim Pao, but knowing that they are happy somewhere, resting and spending quality time together makes me happy. Yes, they deserve this private moment together, so let them be. So yes, agree po ako sa komento niya mga kakimpaw. Hayaan muna natin si Kim and Paula Avellino na manahimik and syempre magpakasaya at quality time sila sa isa't isa, 'di ba? Once na mag-update yan, mag-update yan mga kakimpaw. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw ang tungkol nga dito sa naging write-ups tungkol ito sa magiging kapalaran po ni Kim and Paula Avellino sa taong 2026. So mamaya magbibigay po ako ng komento or opinion tungkol dito, okay? So sabi dito mga kakimpaw, Kim Pao, JM Piang posibleng maging mabigat ang 2026. Magkahalo ang maganda at mabigat na hula ng Spirit Questor at celebrity psychic na si Nick Nangit para sa ilang sikat na love team sa 2026 kabilang ang Kim Pao at JM Piang. Ayon kay Nick sa programang Showbiz Police ng Abante Radio, posibleng maging mabigat ang susunod na taon para kay Kim Chiu habang maganda naman kay Paula Avellino. Si Kim kasi is Aries horse tapos si Paulo naman ay Taurus dragon. Ang mga horse kasi nga horse next year mabigat. Itong dalawang ito kasi Aries fire tapos Taurus earth medyo mabigat. Say ni Nick, career is good lalo na kay Paulo. Si Kim kasi may hirapan siya pero babawi siya ng bonggang-bongga sa 2027. Ayon pa dito, may posibilidad naman daw na hindi magkasundo ang Kim Pao sa love life pero pwede pa rin siyang magsama para sa trabaho. Komento naman ni Showbiz Police, guest co-host OG Rodriguez, baka hindi pala talaga next year ang taon para sa dalawa. So hindi ko na po babasahin yung kasunod kasi yun ay tungkol na po kay JM Piang at sa iba pang mga artista. Ang kinuha ko lang talaga yung kay Paula Avellino at Chinita Princess. Ngayon, magko-komento ako. So parang pinalalabas po sa hula po mga kakimpaw ay hindi magkakasundo si Kim and Paula Avellino sa taong 2026 at magiging mabigat ang kapalaran for Chinita Princess. Samantalang kay Paula Avellino naman, magiging maganda ang takbo ng kanyang karera.
So pwede kayong maniwala dito, pwede ring hindi, kasi alam naman natin na hula lang to mga kakimpaw. Pwedeng mali, pwedeng tumama, 'di ba? Kasi alam naman natin na ang nakakaalam lang po ng kapalaran natin ay ang nasa itaas mga kakimpaw. Ang manghuhula, gabay lamang po yan, kung bagay instrumento para po magabayan or mabigyan ng hudyat or babala yung mga personalidad na binabasahin niya po ng kapalaran. Pero hindi naman ibig sabihin ay akmang mangyayari yung hinula na yun kay Kim and kay Paolo Abilino. Kaya kung isa po kayo sa nakapakinig ng tungkol dito, huwag kayo mag-alala mga kakimpo kasi yan ay hula lamang. Hula means pwedeng tsumamba, pwedeng hindi mangyari. Ganun lang yun. Ang balitang posibleng mabigat ang kapalaran ni Kim Chiu at Paolo Abilino ngayong 2026 ay pwedeng tingnan sa maraming anggulo. Hindi lang bilang pangamba, kundi bilang hamon at yugto ng mas malalim na pag-unlad sa kanilang mga karera at personal na buhay. Una sa lahat, kung mabigat ang tinutukoy ay trabaho at responsibilidad, hindi ito nakakagulat. Matapos ang malakas na impact ng The Alibi, natural na mas tataas ang expectations sa kanila. Kapag ganito ang momentum, kadalasan ay kasabay nito ang sunod-sunod na proyekto, mas seryosong roles at mas matinding pressure mula sa industriya at mula sa fans. Para sa mga veteranong artista tulad ni Kim at Paolo, ang ganitong bigat ay senyales ng tiwala ng industriya sa kanilang kakayahan. Ikalawa, kung ang mabigat ay may kinalaman sa personal na aspeto, posibleng dahil ito sa patuloy na mata ng publiko sa bawat kilos nila. Sa dami ng spekulasyon tungkol sa kanilang relasyon, totoo man o hindi, ang ganitong sitwasyon ay talagang emotionally draining. Minsan, ang katahimikan nila ay hindi kawalan ng sagot, kundi paraan para protektahan ang sarili at ang mga taong mahalaga sa kanila. Ngunit mahalagang tandaan, hindi lahat ng mabigat ay masama. Madalas, ang pinakamabibigat na taon ang nagiging pinaka-transformative. Para kay Kim Chiu, ilang beses na niyang napatunayan na kaya niyang bumangon at mas tumatag matapos ang pagsubok. Kay Paolo Abilino naman, kilala siya sa pagpili ng mga proyektong may lalim at bigat, ibig sabihin, handa siya sa mas seryoso at mas hamong yugto ng kanyang career. Kung may dapat asahan sa 2026, ito ay taon ng pagsubok pero maaari ring taon ng pagkilala, mas malalim na pag-arte, mas totoo at mas hinog na mga desisyon at posibleng mas malinaw na direksyon para sa kanilang dalawa, magkasama man o magkahiwalay sa proyekto. Sa huli, ang mabigat na kapalaran ay hindi agad hatol. Maari itong maging hakbang papunta sa mas mataas na antas ng tagumpay. At kung may isang bagay na napatunayan na Kim Chiu at Paolo Abilino, iyon ay ang kakayahan nilang harapin ang bigat at gawing lakas ito. Sa balitang posibleng maging mabigat ang kapalaran ni Kim Chiu at Paolo Abilino ngayong 2026, masasabi ko na ito ay hindi dapat agad tingnan bilang negatibo, kundi bilang paalala na papasok sila sa mas seryoso at mas hamong yugto ng kanilang buhay at karera. Una, kung pagbabatayan ng takbo ng kanilang kasikatan ngayon, lalo na matapos ang The Alibi, natural lang na mas dadami ang inaasahan sa kanila. Kapag mataas ang atensyon ng publiko, kasabay nito ang pressure, kritisismo at masusing pagbusisi sa bawat galaw nila. Para sa maraming artista, ito ang tinatawag na bigat ng tagumpay. Ibig sabihin, nandoon sila sa puntong malaki ang tiwala ng industriya, pero malaki rin ang responsibilidad. Ikalawa, may kinalaman din ito sa emotional at personal na aspeto. Ang patuloy na espekulasyon ng fans at netizens tungkol sa kanilang relasyon ay maaring maging mabigat sa mental at emotional well-being. Hindi madaling mamuhay na palaging may opinyon ang lahat, lalo na kung pinipili nilang manahimik. Pero minsan, ang katahimikan ay anyo ng maturity, hindi pag-iwas. Ikatlo, kung titignan ang kanilang personalidad at karanasan, malinaw na handa na silang dalawa sa ganitong klase ng pagsubok. Si Kim Chiu ay kilala sa tibay at positibong pananaw kahit sa gitna ng kontrobersya. Si Paolo Abilino naman ay kilala sa lalim ng pag-iisip at pagiging mapili sa mga proyektong tinatanggap, palatandaan ng isang artistang hindi natatakot sa bigat ng papel at responsibilidad. Sa kabuuan, ang balitang ito ay mas tama sigurong basahin bilang babala at paghahanda, hindi panghuhula ng kapahamakan. Ang 2026 ay maaring maging taon ng pagod, hamon, at tahimik na laban, pero maari rin itong maging taon ng pinakamalalaking tagumpay at personal na paglago para kina Kim Chiu at Paolo Abilino. Ang bigat ng kapalaran ay minsan daan patungo sa mas matibay na sarili. Sa unang tingin,
Ang ganitong balita ay agad nagdudulot ng kaba at pag-aalala sa mga fans, lalo na't pareho ng malalim ang naging koneksyon ng publiko kina Kim Chiu at Paulo Avellino matapos ang The Alibi. Kapag naririnig ang salitang mabigat na kapalaran, kadalasan ay iniisip agad ang problema, kontrobersya o paghihirap. Pero kung susuriin ng mas malalim, makikita na ang ganitong pahayag ay hindi naman automatikong nangangahulugan ng masama, kundi palatandaan ng malaking pagbabago. Sa aspeto ng karera, malinaw na nasa peak o papunta pa lamang sa mas mataas na antas ang dalawa. Ang tagumpay ng The Alibi ay hindi simpleng proyekto. Isa itong turning point na naglatag ng mas mataas na pamantayan para sa mga susunod nilang gagawin. Dahil dito, posibleng maging mabigat ang 2026 dahil sa pressure na lampasan o pantayan ng tagumpay na iyon. Hindi madaling mag-move forward kapag inaasahan ng publiko ay laging mas bongga, mas emosyonal at mas mahusay kaysa dati. Sa personal na aspeto, hindi rin may kakaila na ang patuloy na pagsubaybay ng fans at netizens sa kanilang relasyon. Totoo man o haka-haka ay nagdadagdag ng bigat. Ang bawat kilos, post o pananahimik ay binibigyan ng kahulugan. Para sa mga artista, ang ganitong sitwasyon ay nakakapagod at minsan ay nakakasakal. Ngunit sa parehong panahon, ipinapakita rin nito kung gaano kalaki ang interes at malasakit ng publiko sa kanila, isang biyaya na may kaakibat na bigat. Kung titingnan ang katauhan ni Kim at Paulo, pareho silang dumaan na sa maraming pagsubok bago pa man dumating ang 2026. Si Kim Chiu ay ilang beses nang hinarap ang kontrobersya, intriga, at personal na sakit, ngunit palagi siyang bumabangon ng mas matatag. Si Paulo Avellino naman ay kilala sa pagiging introspective at seryoso sa kanyang craft. Isang taong hindi umiiwas sa bigat, kundi hinaharap ito bilang bahagi ng paglago. Dahil dito, masasabi na kung may paparating mang mabigat na yugto, hindi sila baguhan sa ganitong laban. Mahalaga ring tandaan na sa industriya ng showbiz, ang mabigat na kapalaran ay madalas kasabay ng malalaking oportunidad. Mas malalim na roles, mas seryosong proyekto, at mas makahulugang desisyon sa buhay ang kadalasang dumarating sa panahong ito. Ang bigat ay maaring magmula sa pagpili, alin ang tatanggapin, alin ang isasantabi, at paano nila poprotektahan ang sarili nilang kapayapaan sa gitna ng kasikatan. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi dapat katakutan, kundi unawain na may mas malawak na perspektibo. Ang 2026 ay maaring maging taon ng pagsubok, pagod at tahimik na pakikibaka para kina Kim Chiu at Paulo Avellino. Ngunit maaari rin itong maging taon ng pinakamalaking paghinog bilang artista at bilang tao. Kung may aral man dito para sa mga fans, iyon ay ang magbigay ng suporta, espasyo at pag-unawa. Dahil minsan, ang pinakamabigat na yugto ang siyang humuhubog sa pinakamatibay na pagkatao. May ilang mahalagang bagay pa na maaring idagdag sa balitang posibleng mabigat ang kapalaran ni Kim Chiu at Paulo Avellino ngayong 2026 na makakatulong para mas maging balanse at makabuluhan ang pag-unawa rito. Una, mahalagang isaalang-alang ang panahon ng transisyon. Ang 2026 ay maaring maging turning point kung saan pareho silang haharap sa mga desisyong hindi na basta tungkol sa kasikatan, kundi tungkol sa pangmatagalang direksyon ng kanilang buhay at karera. Sa ganitong yugto, normal lang ang bigat dahil mas nagiging personal at mas may konsekwensya ang bawat hakbang. Ikalawa, may aspeto rin ng mental at emotional health na kadalasang hindi nakikita ng publiko. Kapag sinasabing mabigat ang kapalaran, posible itong tumukoy sa pagod, hindi pisikal lamang, kundi emosyonal. Ang patuloy na pressure, expectations, at intriga ay maaring magtulak sa kanila na mas piliin ang katahimikan, pahinga, at mas pribadong pamumuhay. Hindi ito kahinaan, kundi anyo ng self-care. Ikatlo, dapat ding idagdag na malaki ang papel ng fans sa kung gaano kabigat o gaano kagaan ang isang taon para sa mga artista. Ang suporta, pag-unawa at pagrespeto sa boundaries ni Kim at Paulo ay maaring maging sandalan nila sa mga panahong mahirap. Sa kabilang banda, ang sobrang panghihimasok at spekulasyon ay lalo lang nagpapabigat sa sitwasyon. Ikaapat, posible ring ang bigat ay may kinalaman sa mas seryosong nilalaman ng mga proyektong kanilang gagawin. Hindi malayong makita silang tumanggap ng mas mature, mas emosyonal at mas mapanghamong roles. Mga proyektong hindi lang para sa aliw, kundi may mensahe at lalim. Sa ganitong paraan, ang bigat ay nagiging instrumento ng mas makabuluhang sining. Sa huli, ang pinakamahalagang maidagdag sa balitang ito ay ang paalala na ang kapalaran ay hindi iisa ang anyo. Maari itong maging mabigat ngayon, ngunit magaan at makabuluhan sa bandang huli.
Para kina Kim Chiu at Paulo Avellino, ang 2026 ay maaring hindi pinakamadali, pero posibleng ito ang taong pinaka-nagpatibay, pinaka-naghubog at pinaka-nagbigay linaw sa kung sino sila bilang artista at bilang tao.